Mga mambabatas nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa iba't ibang sakit na maaaring idulot ng mainit na panahon. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, bagamat naka-session break ngayon ang Kongreso, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng mga mambabata sa sitwasyon ng bansa, lalo na nga ngayong Semana Santa. May paalala rin sila sa ating mga kababayan ngayong mainit din ang panahon. Sa gitna ng paggunita ng bansa ng Semana Santa na nasabay pa ngayong sobrang init ng panahon, nagpaalala ang ilang mambabatas sa publiko na magdoble ingat laban sa iba't ibang health-related illnesses. Sa tala ng Pag-asa, umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa Los Baños, Laguna kahapon na pinakamainit sa buong bansa at mauulit pa yan ngayong araw bagamat sa Huwebes maaari yang bahagyang bumaba. Ayon kay House Committee on Health Chairman Ciriaco Gatto Jr. na isa ring doktor, pinakamainam pa rin panlaban sa mga sakit ang pag-iwas sa matinding sikat ng araw at palagi ang pag-inom ng tubig. Dapat sapat ang ating hydration. So, kailangan natin lagi may baon na tubig. Usually, ang required sa normal adult ay at least 2.5 to 3 liters a day, or that would be around 12 to 15 glasses a day. Pero depende po yan kung gaano ka-init o gaano ka-strenuous activities. Para sa mga may existing medical condition tulad ng sakit sa puso, mga buntis at iba pang nasa vulnerable sectors, mas makabubuti kung manatili na lang anya sa bahay. Pero kung talagang kailangang umalis, mas maganda na magpakonsulta muna sa doktor, lalo na kung babiyahin ng matagal. Importante rin na lalo na sa mga extreme age group, yung mga below 5 years old at sa mga senior citizens, sila po yung mga pinaka-vulnerable sa mga heat-related complications. Kaya kailangan lagi tayong nasa malilim na lugar o lamig na lugar kung pwede sa mga air-conditioned area, pero kung hindi naman, dun sa mga hindi tayo exposed sa matagal sa araw. Paalala naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee, sakaling tamaan ng heat stroke o iba pang sakit ngayong tag-init, maaaring magamit ang benepisyong hatid ng PhilHealth. Anya, may benefit packages na nakalaan para rito ang state insurer. Sa naunang anunsyo ng ahensya kamakailan, nakasaad na nagkakahalaga ng higit 12,000 piso hanggang lagpas 18,000 piso na benefit package ang maaaring ma-avail ng PhilHealth members ukol dito. Ang mga miyembro ng Senado may iba't ibang paalala rin ngayong mahal na araw. Sabi ni Senador Bong Revilla, para sa mga motorista, tiyaking nasa pinakamaayos na kondisyon ang inyong mga sasakyan, lalo na ang mga driver. Si Senadora Grace Po, nagpaalala naman sa iba't ibang pantalan, paliparan at mga bus station na siguraduhing maayos at fully operational ang kani-kanilang travel facilities. Bago yan, si Senate Committee on Public Services Chair Raffy Tulfo nag-inspeksyon din sa mga motor pool ng mga bus company sa ilang lugar. Anya, mahalaga ang hakbang na ito dahil sa mga motor pool ginagawa ang mga preventive maintenance at pagkukumpuning ng mga bus na sinasakyan ng marami nating kababayan. Angelique, sa naunang pahayag naman ni House Speaker Martin Romualdez, hinimok niya ang mga lingkod bayan na gamitin yung panahon na ito para nga magnilay-nilay sa pagpapaigting pa ng paglilingkod sa ating mga kababayan. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.